mababayaran na raw ng gobyerno ang pinangakong emergency allowance para sa mga medical frontliner na nagtrabaho ng pandemya. Pero ang ilan ayaw pa rin munang umasa. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Ilalabas po natin. May magandang balita ang Budget Department sa healthcare workers. Ilalabas na raw ng DBM ang 27.45 billion pesos na halaga ng COVID-19 Health Emergency Allowance para sa mga nagserbisyong health workers nung pandemya. Ire-release daw yan ngayong Biyernes. Mababayaran daw nito ang mahigit 5 milyong unpaid allowance at 4,000 COVID-19 sickness and death compensation claims. 2025 ang unang target ng DBM sa pagbabayad sa natitirang allowance. Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagbabayad sa allowance ng health workers. Wala na po tayong utang sa ating mga health emergency professionals and workers. Yan po ay pangako ng ating Pangulo doon pa pong SONA nung nakaraang taon. Kaya po masaya po tayo na naibigay na rin po natin kung ano po yung kinakailangan na maibayad sa ating mga health workers na tumulong sa atin noong panahon ng pandemic. Nagkakahalaga ng 3,000 hanggang 9,000 pesos ang COVID-19 allowance na dapat matanggap ng bawat healthcare worker. Umaasa naman ang Alliance of Health Workers na tototohanin ng DBM ang kanilang pangako. Wala tayong kasiguraduhin kung tutukanin nila o hindi. Kasi mamaya ito ay propaganda na naman. Kasi pakakagatin na naman kami dahil nga po malapit na po isang pangkaan ni DBM. Pumalag naman ang grupo sa sinabi ng DBM na wala na silang utang sa health workers. Napakadami po nilang utang. Buong Pilipinas po yan. Buong Pilipinas, ang daming LGUs, mga local governments natin, yung mga nasa barangays natin, ang dami-dami po nilang utang. Kung masasabihin nila na after nitong maibigay, ilan po bang healthcare workers ang kaya nilang mabigyan doon sa sinasabi nila i-release sa budget? Noong weekend, nag-organisa ng isang concert ang palasyo para bigyang pugay ang healthcare workers. Pero giniit ng grupo na ang pagbibigay ng hindi pabayad na benepisyo ang dapat atupagin ng gobyerno at hindi ang pagdaraos ng concert. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.